Nananawagan ng tulong sa Kongreso ang isang grupo para solusyonan ang pagdami ng kabataang gumagamit ng vape. Isa sa mga nakikitang paraan ng House Committee on Ways and Means, itaas ang buwis sa vape products. May unang balita si Jonathan Andal. 18 years old pa lang si Nick, di niya tunay na pangalan nang magsimula raw siyang mag-vape. Ngayong 22 years old na siya, tuloy pa rin siya sa pag-vape kahit bawal sa bahay nila. Pumayag siyang magpa-interview sa kondisyong hindi ipapakita ang kanyang muka. Parang naging addiction na rin po siya eh. Aware po ako doon na nagiging addiction. Parang kapag nag-vape ka, parang nakakalma ka kasi. Pag bumibili po ako ng vape, may mga parang nasa elementary pa po. Nag-vape na, nakasabay ko, nagulat ako kasi parang yung pera pa nila, barya-barya pa. May epidemya na raw ngayon ng vape sa mga kabataan, sabi ng grupong Child Rights Network. Kaya nanawagan na sila ng tulong sa Kongreso sa pagharap nila sa pagdinig ng House Ways and Means Committee na tumalakay sa issue ng vape. We are facing a vaping epidemic and Congress has the moral obligation to address this. We call on Congress to strengthen existing measures to make tobacco products and electronic smoking devices less accessible to young people. E-cigarettes don't help people quit. In fact, it's encouraging young people to get into the habit of smoking. Base sa datos ng FNRI o Food and Nutrition Research Institute na ipresenta ni Representative Stella Kimbo, lumobo ng 5 beses ang mga nagvi-vape na kabataang edad 10 hanggang 19 noong 2023 kumpara noong 2021. Pero nabawasan naman ang mga nagyoyosing kabataan. Ibig sabihin, posibleng lumipat na sa vape ang ilang dating naninigarilyo. Ang chairman ng komite na si Congressman Joey Salceda gustong dagdagan ang buwis ng vape ng 8 pesos kada pod para hindi maengganyo ang mga kabataan dito. Taasan yung buwis, lalo na sa pod, kasi napakamura talaga compared sa Yossi. Ang isang kahang ito ng sigarilyo nagkakahalaga ng 200 pesos, habang ang vape juice na gamit ni Nick 350 pesos pero tumatagal na raw ng halos 2 buwan. Gusto ngayon ni Congresswoman Stella Kimbo ipantay ang sin tax sa Yossi at sa vape. Lumabas daw kasi sa datos ng FNRI na kahit dumami ang mga naninigarilyo pati nagve-vape at tumaas ang produksyon ng lokal na tobacco, bumagsak naman ang koleksyon dito ng BIR sa excise o sin tax. Ang sa tingin ko po ay ang dapat po natin gawin ay hindi po moratorium, kundi isang makatwiran at pantay na pagbubuwis sa sigarilyo, heated tobacco at vape products. Gusto naman ng health advocate mula sa UP College of Medicine na bigyan ng reseta ang pagbili ng vape para malimita lang ito sa mga naninigarilyo lang. Ibang-iba raw kasi ang epekto ng vape sa hindi nagyoyosi kumpara sa naninigarilyo talaga. We feel that for consideration in the House should be a bill restricting the use of vape to smokers. Probably under prescription. Because when it is used by our non-smokers, they are at higher risk for smoking. When non-smokers vape, there is a 4-fold increase in the risk that they will smoke manufactured cigarettes in the future. Sa susunod na pagdinig ng komite, patatawag na ang mga gumagawa at nagtitinda ng vape. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.